Yung dumating guys na worth of 4,700 from grocery. So yan, 1, 2, 3, 4, 5 boxes guys. Tapos kasama itong 2 plus saka isang case na Sito Solo. So yan guys, yung aking na-order last Wednesday. Tapos ngayong Friday pinadeliver to. Hello, welcome back again sa aking channel. This is Lisa Caps Vlog, ang tinderang vlogger ng Laguna. So, kumusta po ang aking mga subscribers, mga kaibigan dito sa YouTube? So, sa mga members ng aking channel. So, kumusta po? Thank you sa inyo, sa mga nag-renew ng kanilang membership. So, thank you sa mga nanonood po ng aking mga videos. Kahit hindi po ako nakakapag-upload, hindi ako nakaka-visit sa inyong mga bahay, pero nandyan kayo para panuorin yung aking mga video. So, thank you sa suporta nyo guys. Babawi ako sa inyo. So, ngayon guys, dahil bumababa yung watch hour ng aking channel, so need ko talagang mag-upload. So, ito guys, naisipan kong i-share, i-content to para nga magkaroon ng upload lang, update itong aking channel. At gusto ko rin talagang i-share sa inyo yung experience ko kay grocery. So, dahil ngayon guys, araw ng Friday, nabago na kasi yung schedule ng deliveries dito sa aming lugar, sa aming area. Dati kasi TTHS, so ngayon ay MWF. So, ngayon guys, may dumating na worth of 4,700 na goods from grocery na COD. So, guys, share ko ito sa inyo before ko ipakita sa inyo yung mga dumating na items. Share ko ito sa inyo para maging aware kayo, lalo na doon sa may mga account kay grocery na naka-avail ng pautang program ni grocery, yung ilista at inegosyo. So sa atin na may mga maliliit na puhunan na talagang malaking tulong para sa atin na magkaroon ng additional na puhunan na pinapakatiwala sa atin ni grocery na may maliit lang na interest. So, ito guys, malaking tulong ito sa akin, lalo na yung inegosyo dahil napakalakas ng load dito sa aking tindahan. So, bakit nga ba guys ako COD na? So, ilang beses na ako guys na nag-order kay grocery na COD na ang aking payments. Kasi nga guys, yung aking ilista, inegosyo ay last na nagamit ko yun guys ay December pa. So, may dahilan guys kung ba't hindi ko na nagagamit. Ito yung dahilan guys, natanggal na yung aking credit line kay grocery. Yung aking guys, inegosyo na ilista ay tinanggalan na ako ni grocery. So, nakakalungkot at nakakapanghinayang. So, pero hindi ko naman ito guys sinadya. Hindi rin naman ko talaga kagustuhan na hindi ako makapag-comply ng aking obligasyon, yung payments ko on time. Kasi nga, may mga reason din ako na hindi ko naman talaga maiiwasan, hindi ko naman kagustuhan. So, dami kong paliwanag guys, pero gusto ko lang talagang i-share ito sa inyo kasi gusto kong maging aware kayo, maingatan nyo yung account nyo, lalo na yung mga naka-avail ng pautang program ni grocery. Hindi po ako nakabayad on time. So, 2 times po. So, 2 beses na magkapanunod na binalikan ako ni shipper na hindi ako nakapagbigay ng payments ko. So, last na ko guys, pa-deliver kay grocery ay December before mag January yata yun. So, before mag-New Year guys, nakapagpa-deliver ako. Pero, hindi sa inaasahan guys, nagkasakit kaming lahat. So, apektado yung aking pagbubukas ng tindahan kasi walang magbantay. Kasi yung mister ko guys ay may trabaho, tapos yung anak ko naman na panganay ay nasa school. So, talagang walang magbantay. So, may nagbilihan lang guys. Bali, nung time na yun guys, na na-hospital yung aking anak na bunso,
isang linggong sarado itong tindahan. Tapos nung paglabas naman guys, doon naman na ako na naman yung kailangan mag-rest para bigyan ng pansin yung aking health issue, yung aking condition guys. Kailangan kong magpahinga, pati nga yung pag-YouTube ko guys ay apektado rin, naglaylo talaga ako. Yun yung naging dahilan kung ba't hindi rin talaga ako nakabayad on time kay grocery. So, hindi ko na ibenta yung mga nakuha ko nun kay grocery na items. Apektado nung time na nagkasakit kami lahat. Tapos, nung time din guys, dalawa ang dahilan pala. Mahina din yung aking tindahan. Naging matumal dahil nga siguro sa galing sa gastusan ng mga tao. Tapos plus pa yung ating panahon, maulan, tapos malamig. So dito naman sa aking tindahan guys, ang malakas talaga, ang bumubuhay talaga dito sa aking tindahan ay yung mga drinks, pet bottles na juice, saka yung mga mineral. So yun yung isa sa pinakamabenta dito sa aking tindahan, pati yung sigarilyo. That time, matumal kasi nga yung panahon, tapos lagi pang sarado yung tindahan. So, hindi talaga ako makabayad on time kay grocery sa aking inutang sa kanila. So, yun lang naman guys, share ko lang sa inyo yung experience ko. I hope na maging aware kayo sa inyong mga account kay grocery, yung mga naka-avail ng pautang program kay grocery, ingatan nyo guys. Bayaran nyo talaga on time para hindi kayo matanggalan ng credit line, lalo na napaka-importante nito sa ating tindahan. Additional na puhunan din nito sa atin na hindi na natin iintindihin, hindi na tayo mangungutang pa sa iba na may mga malalaking tubo. So kay grocery, meron lang 3.5 processing fee, tapos yung inegosyo guys ay 0 interest. So saan ka pa? So talagang ingatan nyo guys yung account nyo kay grocery, yung ilista sa kainegosyo. So yan guys, nakikita nyo naman, kailangan kong mamili pa ng ibang items sa Rizal kasi yung ibang items guys na kailangan dito sa aking tindahan ay hindi ko naman na-order kay grocery. Kailangan kong pamili. Yan, nakita nyo yung bakante doon. Ang mga naka-display guys dyan ay yung mga pet bottles na juices na kay Rizal ko lang na bibili. Tapos yung ibang canned goods na kailangan kong bilhin dito, mga candies. Kasi nga ngayon ay Friday, so schedule talaga ng aking grocery shopping para dito sa aking tindahan. Pag Sabado at Linggo kasi kailangan full stock ang aking tindahan. Lalo na ngayon ang panahon natin ay maganda na, mainit na. So, kailangan marami akong stocks, lalo na pagdating sa mga drinks. So, yun lang. Thank you guys. Happy selling sa mga kapwa ko kasari. More power. God bless us always. And I love you all.